siya nagdadaan dyan, ang lalaki ng mga ibinibigay na donation niya. Sa mga simbahan, sa lahat ng mga naghihirap. Pero nakakita na naglalakad nung mahihipot-hubad niya. Wala na akong magawa eh. Meron bang kumuha? Hindi mga pumamatay ang mga yan. Hindi mga magnanakaw, hindi kotse nga yan eh. Nung nandun nga, tumitingin sa kotse niya, hoy, umalis ka dyan! Sa hilip na, hugarin yung Amerikana. Hugarin yung pantalon niya, suot naman siya. Suot mo! Yun ang pag-ibig sa kapwa. Pero yung pag-ibig mo, yun yung pananampalataya na may pag-ibig sa kapwa. Pero yung pananampalataya mo, yung pagsunod mo sa puputos, wala kang epektong ginagawa sa kapwa mo naman. Tama yung kung argumento ni Sister Mindy. Di ba? Hindi mga magkakakontradik yan. Paano sabi nila, yung hindi mo pagpatay, pag-ibig mo sa kapwa mo. Ay, hindi totoo yun. Yung pag-ibig sa kapwa ay pinakita ng halimbawa ni Kristo yun. Yung meron kang gagawin sa kapwa mo. Hindi mo nga pinapatay, ay nakita mo duguan. Sige nga. Hindi mo ba yung pangangailangan niya? Para yung pagdudugo ng sugat niya. Taon pa ng Sabado, bawal gumawa. Di ba? Nakita mo nga, duguan mo. Sige. Sumusunod sa kautusan mo. Kahit ako pumatay dyan. Di ba? Yan yung mga pananampalataya na walang gawa. Kaya nakakahiyang sabihin, no? Sumasampalataya ka, kaya ka sumasampalataya. Ginagalit ko sa utos. May gawa ba yun? Ang gawa ron, yung susundin mo na wala kang gagawin. Kita mo ha? Paano mo isasagawa? Susundin mo. Aayunan mo, huwag kang pamatay. Huwag kang magnanakaw. Aayon ka sa utos o huwag. O di ba? Ay nung napundol siya dyan. Kasi usunod niya sa utos, hindi ako pupundol yan. Hindi ibig ko, hindi ko pinagnanakawan yan. Wala kami nun, napundol o. Nanonood ka lang, oh. Yan yung sinasabi ni Apostol Santiago. Pananampalatayang walang gawa. Yan yung sinasabi ng mga pananampalataya, ang sinusunod sa utos. Yan yung walang gawa. Patay, bakod. Simple logic lang yan. Hindi ka nga gumagawa ng Diyos-Diyosan. Diba? Hindi mo nga niyuyukro yung Diyos-Diyosan. Hindi mo naman siya pinapakain. Hindi naman dinagamitan. Aariin ka bang matuwid ng Diyos doon? Kaya nga sa paningin ng Diyos nakikita ng Diyos yung ginagawa ninyo. Kaya nga kayo nagsasabi huwag magnanakaw, kayo ang magnanakaw. Kaya nga yung nagsasabi huwag kang mangalan niya, kayo ang nangalan niya. Yung nagyayabang na nasusunod na isang utos, sila ang sumusuway sa utos ng Diyos. Nawawalan pa ng puri ang Diyos. Di ba? Simple logic, hindi ako papatay, hindi ko nangalan niya. Nakakita ka ng kung dasagasaan, paano ako makakita? Nakakita ka ng nakatanggol sa'yo, kumakain ka sa Jollibee, binigyan mo ba? Nakatanggol sa'yo? Pinakain mo ba? Binigyan mo yung pangangailangan mo? Aalisin mo ba? Yan ang example na yung mga pananampalataya nila is pagsunod sa 10 utos. Mga patay na gawa yan. Mga patay na pananampalataya yan. Simple logic lang yan. Pag sinabing yung logic, sintigit mo yun. Pag sinabing simple, ang galing gawin. Pero kung hindi pa rin, kaya nga,
Sa paningin ng Diyos, hindi ka naaaring ka ng Diyos sa kausap pagkakilala lang ng kasalanan eh. Sinusunod mo nga yung hindi ka pumapatay, yung knowledge sa sinusunod mo. Eh, hindi ka naman, nakita mo nga oh. Hindi mo nga pinatuloy. Yun ang ibig sabihin doon, na hindi ka naaaring ka na kahit sinusunod mo isang utos. Dahil kasi yung pagkakilala na lang ng kasalanan sa panahon natin ngayon yan. Noong panahon ni Moises, Kailangan isagawa. kailangan mo sa gawa yan. Pag di mo sinagawa yan, bakit? Sumpa. Patay! Patay kang bata ka. O, di ba? Masukin mo nga lang yung wala sa 10 utos eh. Nagtangi ka nga lang ng tao nun eh. Babatuhin ka na hanggang sa mamatay ka. Hindi pwedeng yung batuhin mo. O. Kaya nung panahon ni Moses, susundin mo yan. Dahil pag hindi mo nasunod yan, patay kang bata ka. Mabubuhay ka ba? Hindi. Ay, yung bata nga. Ha? Yung isang anak mo, pag matigas lang ang ulo, Isinbuta. dadalhin mo yun sa sacerdote, itong anak namin. Matigas ang ulo. Ano gagawin doon? Babatuin. Ay, babatuhin mo hanggang sa mamatay. O, kita mo na. Yan yung sinasabing, gawin mo at mabubuhay ka. Dahil kung hindi mo ginawa, patay ka. Dahil pag hindi mo ginawa yan, patay ka. Ay sinuway mo, ay di patay ka. Puro patay. Puro patay ka talaga ron. Ang hanap kasi kagad doon, patay ka. Kaya, gawin mo at mabubuhay ka. Simple-simple logic ko. Nagawa ka pa pala ng violente para naman. Hindi. Hindi kang gagawa ng violente. Hindi, papatay mo ka hanggang sa mamatay eh. Oo, Kasi ito. susunod ka sa utos eh. Hindi na i-check. Kasi pagka sumuway ka doon, sa nagdakaw ka, patay ka agad mo. Sinuway mo eh, hindi ka umayon eh. Ora mismo, doon ang hapon doon sa kahit anong utos. No? Patay ka na. Hindi yung example na ito ko sa anak na masuwang. Ang yun, yung masuwayin niya, pagka halimbawa masuwayin ang anak mo, dali mo sa sacerdote, eh, parurusahan nyo. Ang parusa doon, kamatayan ka agad, babatuhin ka sa mapatay. Yun nga, may violente. Abirin mo. Tapos yung ministration of death is pagpatay ng ano? Ng hayop. Ang ministration of death, yung 10 commandments. Dahil pagka nasuway mo yan, hindi ka na pwedeng maghandog dyan. Yung isang babae na huli sa kasalukot pangalon niya, di ba? Sa kautusan ni Moses, babatuhin niya hanggang sa namatay. Sino sa inyo? Royal law? Ayun, yung royal law, sinabi sa dyan, pag-ibig sa kapwa. Yung hindi ka papatay, hindi royal ko yun. Ang pag-ibig sa kapwa, yung pagsiyarap sa'yo. Eto pera, baka magutom kayo eh. O, di ba? Ay, wala kang ba ibibigay ng pera ito, magbawang kayo. Yung ginawa ni Brother Ortega. O, di ba? Nung pauwi tayo, ayun, yun ang pag-ibig. Pauwi na kami noon. Siguro naisip ni Pastor Ortega, baka magutom kami sa daan. Ibinigay niya yung pangangailangan namin.